mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Diyos ko! Naririto na pala kayo! Magandang gabi sa inyong lahat! Magandang gabi! Salamat sa inyong pagdating! Ay naku, Tiago! Nasaan ka na ba? Ang mga bisita mo nandito na. Sandali lamang ha! Manghintay lang kayo! Saglit lamang ulit. Inis, ilang taon na ako nagsiservisyo sa bayan ng San Diego. Ngayon inilipat ako sa ibang bayan. Napakawalang iya talaga ng mga Indio. Padre, napakasikit mo naman magsalita. Para naman hindi mo matalik na kaibigan yung si Kapitan Tiago at pamangkin mo pa si Clarita. Wala akong pakialam. Wisit, napakatamad talaga ng mga Indio. Makasalanan pa. Hindi naman marunong magpakisal. Wala talagang pagbabago sa bayan. Sa Padre, para naman matalik na kaibigan si Kapitan Tiago. Minum ka pa ni Clarita. Di ba't kaibigan mo rin yung yumaong si Don Ralph? Tumigil ka! Para kang sino nagmamarunong. Malis ka sa aking paningin. Aba! Nandito na pala ang aking matalik ng pinsan at kasama niya si Crisostomo Ibarra. Masaya akong makita kayong lahat. Reverensya, kayo ba si Padre Damaso? Ang matalik na kaibigan ng aking ama na si Rafael Ibarra. Ha? Bata, ako nga si Padre Damaso. Pamanhin, ngunit ni minsan ay hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala niyo pala si Padre Damaso. Handa na ang hapunan. Don Crisostomo, ilang taon ka bang nag-aaral sa Europa? 7 taon po. Naku, baka nakalimutan mo ng bayang ito. Naku, baka ako pang nalimutan ng bayang ito. Sabihin mo nga bata, bakit ka pumarito? Nais ko pong makilala ang bansa kong sinilangan at malaman kung paano at bakit namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka ba sa Pilipinas upang makilala ang bayang ito? Alam naman nating lahat na Indio ang nakatira sa lupain ito. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mayaman itong bayang Pilipinas tulad ng inang bayang Espanya. Ha? Ganito na ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong, walang asal, sinasagot pa ang reverensya. Parang matalinong magsalita. Senyores, patawad. Ngunit kailangan ko nang umalis. Aba iho, kararating mo pa lang. Darating din si Maria Clara. Sinusundan na siya ni Isabel. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Ngunit marami pa po akong aasikasuhin. Don Crisostomo, nabalitaan mo bang tungkol sa iyong ama? Hindi po. Hindi ko po alam kung paano siya namatay. Ano? Wala ba nag-iwan sa'yo ng mensahe tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan? Bilangguan? Ang ama ko namatay si Bilangguan? Baka nagkakamali ka. Matinong tao ang aking ama. Maraming nagmamahal sa iyong ama. Mayaman siya at higit sa lahat, marangal na tao ang iyong ama. Kaya't marami siyang nag-aaway na Espanyol. Ano? Senyor, sabihin niyo po sa akin ang nangyari. Ayon sa mga tao, sa aking pagkasaksi, mayroong mangmang na artilyerong Espanyol na binastos ang isang bata. Nagalit ang artilyero kaya pinagsisipa niya ang bata. Noong mga oras na iyon, naabot na ng iyong ama ang insidente at sinunggaban niya ang artilyero. At natumba sa lupa ang artilyero, tumama ang ulo sa isang bato at namatay. Ayon sa ibang tao, sinuntok ng iyong ama ang artilyero. Ayon sa iba, tinulak raw.
Ang totoo, nawalan lamang ng balanse ang artilyero, kaya ito natumba. Doon, sa nilikuran ng mga dating kaibigan at mga taong bayan ang iyong ama. Pinansagang erehe at filibustero ang iyong ama dahil hindi siya nangumpisal sa kanyang mga kasalanan na hindi naman niya ginawa. Pinatapon siya sa bilangguan hanggang siya ay mamatay at magkasakit. Ako po'y nakikiramay sa iyong kasawian, ngunit kailangan ko nang bumalik sa quarter. Naiwan ko na po kayo. Oo, masaklap at masakit ang dinanas ng ina. Ngunit, hindi lahat ng tao ay may muwang sa mga kasamaan at pagdurusang nagaganap, tulad na lang ni Ginoong Ibarra. Clarita, Ano po yun, Papa? mas magandang lumipat ka na sa Malabon. Hindi na kasi nakaserbisyo ang ninong mong si Padre Damaso. Mas mabuting maganda ka na sa iyong gamit at magpaalam ka na rin sa iyong mga kaibigan. Pinsan, ano ka ba? Masiyang ang anak mo sa San Diego. Sigurado akong masisiyahan siya doon. Nandoon kasi si Ibarra. Ah, tama. Nagpasya nga pala si Crisostomo dito. Ano? Ano ba yung dalagang yun, Clarita? Si Ibarra nandito. Halika nga dito, pahiya-hiya ka pa. Ito nga. Maria Clara. Crisostomo! Akala ko nakalimutan mo na ako. Sigurado ako na sa bansang pinuntahan mo marami yung babaeng kilala. Maaari ba kitang malilimutan? Araw at gabi, kay aking iniisip. Ikaw talaga, syempre hindi kita makakalimutan. Naalala ko pa nga ng mga bata pa tayo naglalaro tayo. Bukas nga pala, Todos los Santos na. Eto, mga bulaklak, ialay mo sa iyong mga magulang. Siya nga pala, Crisostomo. Gusto ko sanang magkita tayo sa loob ng ilang araw. Inaasahan ko yung pagpunta mo. Maaari ba kitang matis, mahal ko? Pumanhin, ngunit kailangan ko ng matis. Ayoko na. Napakamasela nito. Oo nga, parang bagong libing pa yata yan ah. Tingnan mo. May mabuhok pa. Tsaka, yung buto, may dugo. Di yan nakakatapat sa akin hinukay. 20 araw pa nga patay, pinahukay na sa akin para lipat sa mga libingan ng mga Tsino. Ngunit tumuulan at walang ilaw, kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ha? Ibig mo pang sabihin ipinahukay at ipinalibing sa sementeryo ng mga makasalanan? Iyak na malaki ang kasalanan ng taong iyon. Magandang hapon po sa inyo. May nakita po ba kayong libingan na gawa sa kahoy na may cross at may puntod? Ah, yung krus ba ang sinasabi nyo? Ipinasunog na yun ng pare mga ilang buwan na. Libingan yun ng aking ama! Senyor, ipinahukay ng pare ang bangkay sa libingan na iyon para ilibing sa libingan ng mga Tsino. Pero, hinulog ko na lang sa ilog. Kilala niyo po sila? Bingi ka ba? Libingan yun ng aking ama! Senyor, huwag niyo po ang saktan. Dito sa bayang ito, kailangan ko sundin ang utos ng mga kura. Kung hindi, baka ako ang susunod sa libingan ng ama mo. Sino? Sino ang nagpahukay ng libingan ng ama ko? Sabihin mo. Yung pari ng bayan, hindi ko matanda ng pangalan, parang Padre Garote. Matagal na po yun, mga ilang buwan ang nakalipas.